Good morning mga ka-telecom. Nandito tayo ngayon sa isang site ng loop. Magta-troubleshoot tayo ng VSWR at saka FIM. Ang site namin ay DAS sa building, mga building. Ayan ang triflexer, ayan ang HC. Ayan ang kabit. Ito naman ang aking equipment. Anritsu side master. Latest. Ayan. Tapos itong aking PIM machine. Kilos 1800. So ngayon, isi-set up natin to. Ito. Isasalpa ko itong RTF. Ayan. Ayan ang RTF na yan. Ito ang aking tools. Higpitan natin. Walang taga-video kaya ano. Ayan. Higpitan natin. Huwag naman masyado makahigpit. Tama lang. Ayan ha. Ngayon, tapos ikabit natin ang RTF cable. Ito. Ayan. Ito po ay 1800. Pang test ng PIM. Passive po. Passive. Ayan. Ayan. Ayan na. Nasagabit na po dyan. Ang ating cable test po. Ngayon ito ang data cable naman. Ayan. Para sa power. DC. Power. Para magkaroon ng power. Ang ating RTF. Ayan na. Nakakabit na po. Ayan na. Ayan, dalawa. Okay. Ito ngayon, isi-switch on ko na. Ayan. Magkita lang tayo. Tapos ito naman po ang tinatawag na calibration kit. Calibration. Okay. Bago po tayo makapag-test nito, kailangan i-calibrate po muna natin ito. Ayan. Ayan. So ngayon po ay wala pa akong kasama. Ang mga kasama ko ay papunta pa lang. Mag-isa pa lang ako dito. Ito po ang tinatawag na hybrid coupler. Ayan. Ito ang jumper cable, papunta sa triflexer. Yan po ang output yung nag-iisa, input yung tatlo na yan, input na. Depende po sa triflexer kung anong frequency ang gagamitin ng TI. Ayan po ay frequency ng 900, 1800 at saka L800. Okay. Ayan. Ayan po ay combat triflexer. Tapos ang HC ko ay frost. Di ba? Mix. Mix. Ito pong kable na ito ay papunta ng, sinasabi na papunta ng first floor. Ang isa ay papunta ng fourth floor. Okay. Battery ng aking PIM tool. Dahil ang PIM tool ko ay walang internal power sira. Ayan po. Ayan. Naka-switch on na po. Ngayon, ang gagawin natin ay punta tayo ng mode.
Tapos RTF, ayan, makikita na po na zero wave. Yan po ay dapat i-calibrate. Pag ganyang naka-yellow ang zero natin, dapat po yan ay calibration. But meron binago nila. Ayan po, kakabit natin ang ating calibration kit dito sa RTF. Higpitan. Ayan. Now, ngayon ating press ang zero. Tapos continue. Ayan po. Oh, naka IM5 pala ako. Dapat po ay IM3. Ito naman po ang aking site master. Ito po ay frequency ng 3G. Ang nakasulat dito. 5G, sorry. 5G. 300 and to 700. Dahil dito sa site na ito ay ang frequency ng triplex ay L800 at saka L18 at saka U900. Magpapalit tayo ng frequency. Ayan. Punta lang kayo ng BSWA. Ayan. Then punta kayo ng frequency. Then press. Then punta kayo ng start frequency. Ayan. Kung ano man po ang frequency na inyong gustong ilagay. Ayan. Maglagay na kayo. Type nyo na lang dyan. Ngayon ay ako ng 900. Ang frequency po ng 900 ko ay 880. Then enter. Then stop frequency 960. Okay, ayan. Ayan na po. Ang frequency natin 880, 960. 800 po. Okay. Then if you want to change again, pumunta naman po sa DTF. Tingnan natin kung ilan ang meter na ayan po. DTF 150. Kung gusto nyo palitan ng meter, punta ulit kayo sa frequency. Ayan. Then, stop distance. Ayan po. Ayan. Magpalit lang kayo dyan. Lagay nyo 200. Enter. Ayan. Ayos, di ba? Ayan, tapos na po ang aking pag-calibrate. Ngayon pupunta po ako ng IM3. Kasi pag nagto-troubleshoot ako, ginagamit ko IM3. Para sigurado na makapasa ang site. Napasado ang site pagdating ng P80. Ayan, punta dyan. Then, M3. Then, enter. Then, zero, yellow again. So, kailangan ko ulit i-calibrate. Ayan. Then, continue again. Ayan. Okay. Ayan. Ayan po. Calibrate na naman. Ganun lang po. Madali. Pero ang mas matagal ay ang pag-troubleshoot na. Kasi kailangan mong i-check isa-isa ang kable. Kung alin ang pwede ng ang kailangang i-troubleshoot ng kable. Galing ko dyan. Ikakabit ko ang jumper cable ko sa triplexer. Then bubunutin ko dito isa-isa. Dito. Tatanggalin ko isa-isa. Titingnan ko kung ano lang dapat i-troubleshoot. Kadalasan po lahat kailangan i-troubleshoot. So, isang sector minsan hindi pa matapos ng
isang araw sa pag-troubleshoot, lalo na kung mahirap mga access ng splitter. Yan. Yan po, mahirap ang pag-troubleshoot ng PIB. Okay guys, mamaya naman papakita ko sa inyo kung paano ako mag-troubleshoot ng PIB at saka SiteMaster BSWR using Kelos PIM tool and Anritsu SiteMaster for BSWR return loss at DTF. Okay, bye bye.